Yan, yung ating verse po ay lagi naman pong, ano yan, di ba? Lagi nating nababasa. Ito yung isa sa mga common na verses, di ba? Tapos nagiging tema pa natin minsan. Okay? Ang sabi po doon sa verse 17, sabi niya, di ba? And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Meron din siyang parang kapareho, di ba, na verse. Nasa Corinthians po siya. 1 Corinthians 10:31. Sabi doon is, sabi po doon ay, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Yan. So, lahat daw ng ating ginagawa ay dapat nakakaluwalhati sa Panginoon. Okay? Minsan kasi, yung tinatanong natin yung sarili natin, pangit ba yung technology or maganda? Diba? Yun. So, minsan nagkakaroon tayo ng dilema. Pero ang technology is katulad din ng mga bagay na tinatangkilik natin or bagay na meron tayo. Okay? Yung mga bagay na yun is pwedeng beneficial siya sa atin. Pero minsan, yan, nagiging hindi detrimental daw. Wow. So, yung ating pag-uusapan ngayon is parang nasabi na natin is technology, a friend or a foe. Yan. I-define na muna natin yung ibig sabihin ng technology. Yung sa simple na, hindi na ako kumuha sa dictionary. Based lang sa definition dati nung high school pa kami. Di ba ang simple mag-start muna tayo sa science. Sabi niya, ang technology daw is the product of science or the application of science. Ibig sabihin, kung in-apply mo na yung science, sa science daw, makahawa pa rin ako. Kung in-apply na natin yung science or science, di ba? Yun na yung technology. Matatawag na siya ng technology. Ang definition po natin ng science is systematized body of knowledge. Di ba? Yun po yung science. So, ibig sabihin, yung technology is the application of systematized body of knowledge or simply application of science. Minsan kasi kapag sinasabi nating technology, kaya minsan pag sinasabi nating technology, naisip natin kaagad yung mga high-tech gadgets, ganyan. Pero, kung titingnan natin yung definition, yung simple definition ng technology, is kahit pala yung hindi natin iniisip na product ng technology is magpo-fall pa rin pala siya as technology. Okay? Kasi ginamitan na siya ng science. Okay? Yung naano natin kanina, na pag-aralan natin kanina umaga is yung application ng technology is yung isang example ng technology is yung sa creation, di ba? Okay? Tapos yung technology of sewing ng fig leaves, di ba? Na-discuss din natin. So kahit yung ganong bagay, kasi ginamitan siya ng systematized body of knowledge eh. Ginamitan siya ng ano tawag dito? Systematized or yung maayos na kaisipan, systematic, di ba? Yan. So, yun yung simpleng definition ng technology. Alam niyo po, sa Bible, makikita, may mga verses din tayo na makikita patungkol sa technology. Akala natin kasi, di ba? Nung may meeting kami sa choir, tapos nag-iisip ng mga tema kasi kung ano tema para sa talent fest. Kasi parang ang hirap eh, kung anong mga verses. Pero, sa pagtitingnan natin yung Bible, madami tayong makikita na nahapyawan niya yung technology, ganyan. Or mga verses din na pwede natin gamitin sa paggamit natin ng technology. Yan. So, yung nakita ko dito na parang advanced na application ng science or technology is yung sa Sunday school na lesson namin, yung Tower of Babel.
Yun, di ba? O, di ba kapag magpapatayo ka ng gusali, hindi naman siya basta-basta lang, di ba? Tapos, yung isa pa na parang advanced na talaga, parang advanced na rin na technology is yung pagkaka-create ng art. Di ba? Yung Noah's Ark. Kung maaano po natin, sino pong makakapag-isip sa kapanahunan ni Noah na pwedeng makapag-build ng ark? So, makikita natin doon na doon ipinakita ng Panginoon kung gaano siya katalino. Okay, para gawin yung technology na hindi pa naaabot ng tao, di ba? So, nandun din, di ba makikita natin na may sukat na binigay kay Noah. So, yun, makikita natin doon kung gaano katalino ang Panginoon. Tapos, hindi lang yun, di ba? May ano din, meron ding inilagay si Noah or pinalagay ng Diyos kay Noah na in between yung mga kahoy para hindi siya magkaroon ng leak. O, di ba? So, ganun po katalino ang Panginoon. Okay? Na kahit hindi pa abot, ganun na kahit hindi pa natin naaabot yung kaisipan na ganun, ang Panginoon, naiisip niya na yung mga bagay na yun. So, yun yung parang kung titingnan natin, nag-exist na pala ang technology nung kapanahonan pa lang na yun. Okay? Tapos, meron pang isa na nabasa ko din na yung kay Tubal-Cain. Parang siya yung gumagawa ng mga bagay gamit ang metal. Okay? Tapos yung isang gamit niya is yung bronze. Okay? Alam naman natin na ang bronze is composed siya ng dalawang metal. Di ba? Dalawang elements. Okay? So, maano natin doon na parang, alam mo yun, kahit nung kapanahuan ni Tubal-Cain is naisip na nila na pwede palang pagaluin yung metal, ganyan, tapos makakagawa ka ng isa pang metal. So, yun yung application ng technology na makikita din natin sa Bible. Yun. Tapos yung theology, yan. Yung simpleng definition niya is the science of God. Okay? Yan. O kaya pwede nating sabihin din ng theology yung pag-aaral natin dito tuwing Sunday. Okay? Pag-aaral sa attribute ng Panginoon. Yan. So yun po yung simpleng definition ng theology. Ngayon po, yan. So nakita natin na ang technology is nag-exist din sa Bible. Okay? At nakita natin na ang Panginoon mismo ginamit niya ang technology. Di ba? Ang Panginoon mismo ginamit niya ang technology. At makikita natin yung mabuting paraan ng paggamit ng technology. Okay? So, yan. So, ang technology pala is pwede nating makonclude is technology is a friend. Okay? It can be a friend. Kasi makikita naman natin sa Bible, yan, kung paano ginamit ng Panginoon. Sa Noah's Ark, yan. Tapos, alam niyo po, sa atin, di ba ang sabi sa Genesis is na-create tayo in the likeness of God. Di ba? So, pati yung galing ni God na maggawa ng technology, yan. So, naano din natin, nakuha din natin. Okay? Kaya nga, yung pagiging, yung kung bakit tayo naka-invento ng teknolohiya, ganyan, is dahil sa creativity ng tao. At yung creativity na yon galing sa Diyos. Okay? Kasi mismo ang Panginoon, creative siya. Diba? Makita natin dun sa, yung sa creation pa lang, kung gaano siya ka-creative. So, kaya hindi malabo na ang tao is may capability siya na gumawa ng teknolohiya. So, kaya magtatanong tayo bakit kaya
magtatanong tayo, di ba? May kapasidad ang tao na gumawa ng teknolohiya. Ibig sabihin, kung sasabihin natin na pangit ang technology, bakit tayo binigyan ng kakayahan na ganon? Di ba? Na capable na gumawa ng technology. Okay? So, yan. So, pwede nating ma-conclude na ang technology is a friend. Okay? Tapos po, yan. So, kung titingnan natin, bakit natin nasabing na friend? Diba? Yung isang example natin kanina ng technology is yung internet. Internet. Parang gongo lang. Internet, diba? So, di ba alam niyo po yung sa ano, kapag meron ka daw gustong malaman, i-google mo lang. Okay? Kaso nga lang, bahala ka na mag-filter ng mga na-search mo. Okay? Yung usually kapag meron kang hindi alam tapos gusto mong gawin, yan, i-type mo lang syempre how to yan, blah blah blah. Tapos yan, ang alam ko ang unang lalabas doon is yung site na WikiHow or WikiHow. Yan. So lahat na yata ng tanong about how is nasagot na ng website na yon. Okay? How to. Meron nga, minsan nagano ako, how to look. Yan. How to look. Alam yung lumabas sa Google kung anong sumunod. Di ba kapag magta-type ka sa Google, may mga suggestions. Kung ita-type mo how to, may mga suggestions na. Tapos naka-arrange yun based sa pinakamaraming hits. Diba? Yung, halimbawa, kapag nung tinype ko yung how to look, yan, alam niyo kung ano lumabas? How to look busy at work. Yan. So, parang naano lang ako, sabi ko, madaming nagsa-search ng gano'n. Ibig sabihin gano'n. Madaming, yan, so, nakakatawa po yung mga ano, kung itatry nyo lang na mag-search. Tapos, yan, ito po yung ano, yung madalas kong sinesearch sa ngayon Tapos, where to. Yan, kapag halimbawa may gusto akong bilhin, lalo na ngayon, kung ano-ano ng mga pagkain yung tinatry ko kasi hindi ako nakakakain ng mga meat, tapos mga dairy products. So, kung ano yung pwede kong kainin, tapos hindi ko mabili sa mga ano, where to buy, ganyan. So, ang internet napaka-ano. Tapos, yung internet din, pwede natin gamitin. Ito mga ano lang to hindi siya advisable na ano. Kapag halimbawa may nararamdaman ka, yan. Halimbawa, ito. Alam niyo ba yung internet, mag-iingat po tayo sa mga nasa-search din natin. Kasi parang yung iba exaggerated na. Halimbawa, sasabihin mo lang, ano ba yung English nyo? Parang sasabihin mo lang, fever with, ganto-ganto. Yan. Or yung, halimbawa, yung cough, fever with cough, ganyan-ganyan. Or ganon. Tapos ang dami nang lalabas. Usually mga ano na yun, nakakatakot na ano. Yan, so, tapos, meron din yung ano, halimbawa, kapag may mga sakit, tapos pwede mong i-search, home remedy for, ganyan, pwede din siya. So, ganun na po kaano, pag sa internet. Diba? Tapos, yung, ano din, madami po tapos lately lang, yung internet, ginagamit ko siya kapag halimbawa gusto kong malaman kung ano yung mga nutrients na pwedeng makuha sa mga kakainin mo, na gulay, ganyan. Yan, so, parang ano na. Yun, so, pwede din siyang gamitin na ganon. Okay? Yung late ko lang na nalaman is yung magandang source ng vitamin C. Okay? Kasi di ba alam natin, yan, yung ano din sa technology, kapag ano natin, kung nagagamit natin ng tama. Yung isa is, parang sinasabi niya, kapag alam kasi natin,
yung source ng vitamin C, yung sa mga fruits, ganyan-ganyan. Pero kapag fruits kasi may sugar din yon. Kaya kapag ano, minsan yung mga may iwas ng vitamin C, parang ng sugar. So, tapos gusto magkaroon ng vitamin C, ganyan. Nag-aano sila, napapaisip sila. So, ang sabi niya, ang pinakamagandang source daw ng vitamin C without sugar ay yung bell pepper po. Yan. So, yun. So, madaming yung mga bell pepper. Tapos ayaw ko ng bell pepper. Yun. Maano natin na may mga benefits talaga, may mga magagandang benefits of technology kung gagamitin natin ng ano. Tapos, yan po. Yung isang example pa natin is sa marketing, di ba? Alam niyo ba na talagang yung na ginagamit na sa marketing ngayon is yung ginagamitan din ng technology talaga. Like yung bukod sa mga commercials to, yung text blast. Kung aware kayo doon. Madami kung napapansin nyo, may mga text messages kayo from mga senders na parang sinasabi niya, madami mga advertisement. Diba? Kung ano-ano mga binibenta, ganyan. So, yun yung niya. Tapos, yan, dahil sa technology din, naging maganda na yung banking. Diba? Yung dati po, kung dati, pupunta ka talaga sa bank para mag-deposit. Okay? Pero ngayon, kagaya sa akin, kagaya sa bank account ko, sa BPI po siya, pwede na sa cellphone lang. Pwede ka na mag-transfer basta BPI account din yung transferan mo. Tapos meron din silang transfer to anyone. Ibig sabihin, kahit hindi siya naka-register sa'yo, basta may BPI account siya, yun, pwede mo siyang transferan. At saka real-time na po yun. Real-time. So, ibig sabihin, pag finish na yung transaction mo, pwede mo sabihan, pwede ka nang mag-withdraw. Yan. So, ganun po kabilis. Unlike sa di ba may mga bayad pa? Minsan, kapag nag-deposit ka, pag sa bank, ay sa talaga, sa mobile na lang, mabilis na lang. At the same time, pwede mo ding gamitin yon pag magbabayad ka sa mga Meralco, ganyan. Instead na pipila ka, pwede ka nang magbayad sa online. So, yon. Tapos, madaming mga benefits of technology. Yung sa agriculture, di ba? Dati, mahirap po mag-ani. Ngayon, mas madali nang mag-ani ng mga palay, ganyan. Okay? Yan, tapos sa transportation, yun, example din ni Pastor kanina, yung sa plane, di ba? So, na-try ko na din to, yung talagang nagpapasalamat ako kasi may ganito na. Na-try ko na din sumakay ng aeroplano. Pero hindi pa ako. Yun, so lalo na pag naka-promo siya, di ba? Naka-promo, pwedeng yan. Maano mo talaga, kasi dati nung umuwi ako, sabi ko parang nasa Manila lang ako kanina. Tapos nagmamadali pa ako, tapos biglang nandito na ako sa Isabela. Yun. So, ang bilis ng transportation, dahil po yun sa technology. Tapos, yung sa health din, di ba? Dati, yung yung uncle ko kasi, na hospital. Yan, so, siya, parang sa heart din po yun. So, ko talaga na, sa mother side din pala, meron kami, talaga, sa heart. Yun, so, yung sa ko nga, may aneurysm din siya. Tapos, nalaman ko, nasa St. Luke's pala sila. So, sabi ko, bakit kayo nandyan?
Tapos ano siya, napaka-ano na po ng ginagawa nila. Meron na po ngayon na hindi nababaakin. Parang may, hindi ko kasi nakita talaga, pero ang sabi, hindi na daw binaak, pero natapos na yung operation. Tapos parang sinusundan lang yung mga ugat-ugat. Tapos kino-connect. So ganun po sila ka-advance ngayon. Lalo na sa ano. So ganun na hindi na binabaak. Okay, so yun yung ano ng isang benefits ng technology. Tapos, di ba, yung medicine din is product ng technology. Yan. Kung masakit ulo mo, maraming salamat sa technology kasi meron tayong technology, meron tayong medicine, di ba? Imagine kung ano, puro mga herbal. Wala yun. Imagine kung puro herbal pa rin tayo. Pero ano pa rin yun ng technology, yung pag-ano ng herbal. Pero dahil nag-advance ng technology, yun, nasa capsule na siya, nasa tablet, yun. Yan, so. Tapos dun din po sa work, di ba? Yung paggamit din po natin ng calculator. Yan, so imagine kung milyones yung pa-computin mo, tapos magmamanual ka. Okay? Tapos dun sa Excel, di ba? Paggamit natin ng Excel. Yan, sa mga teachers, di ba? Nagagamit din po yan ng mga teachers na papadali na po yung pagka-compute ng grade. Okay? I-encode mo lang, tapos lalabas na kagad. May grade na kagad. Okay? Kaya, before pa magpasukan, may grade na kagad. Yun. Tapos, yan. Yun, so madaming benefits ang technology. Tapos naman, dun sa ministry natin, is pwede rin natin gamitin ang technology. Like yung nangyari ngayon. Diba? Meron po tayong, yan, may LED. Since, nasisira na po yung mga himnan natin, tapos kulang-kulang na din, yung naging solution natin is, ito po, yung LED. So, napakalaki po yung benefit niya sa atin, diba? Tapos, yung isa pa, dati, ito, ginamit din natin sa Viber, kung matatandaan nyo, di ba? Kung matatandaan nyo pa to. Pero wala na kasi ngayon eh. Yung prayer request dati, natatandaan nyo yun. Pero madami din nag-away doon. So, pwede siyang gamitin, di ba? Yung sa, pwede tayong mag-meeting doon, di ba? Sa mga ministry natin. Tapos, yun din po, ginagamit din po natin minsan sa Sunday school. Di ba? Kapag hindi na tayo na. Yun. Tapos pati din po sa sa mga social media, pwede rin po tayo na mag-witness. Okay, pwede rin po gamitin. Yung natatandaan ko nga po is, nagamit ko din po yung Facebook. Wala akong Facebook. Nagamit ko din po yung Facebook dati na para makapag-share. Sa pinsan ko na nasa abroad, may problema din siya dati. Tapos parang, din yata, nagka-problema din sa parang visa niya yata. Kasi parang hindi legal. So, yun, sabi ko, hindi yung, tutulungan ko siya na, may magandang bagay na pwedeng i-share sa kanya. So, nagamit ko din yun dati para mag-share sa kanya ng gospel. So, doon, tumanggap po siya. Doon sa So, kahit doon sa mga bagay na gano'n, is pwede natin gamitin yung yan, yung mga social media. Tapos, pwede rin po tayong mag-post ng mga, di ba, sa Facebook. Pero minsan kasi, naaabuso yung paggamit. Yan. Yun. So, madami po siyang benefits. Yun. Sa atin po, di ba, sabi natin sa aircon is dahil para tayong nasa oven minsan, lalo na kapag summer. So, yung naging solution natin is magkaroon po ng aircon. So, dapat, yan.
huwag tayong tatamarin, di ba? Kasi wala tayong dahilan na mainit. Yun. So, ang technology po is ginawa tayong creative ng Panginoon. At yung pagiging creative natin na yon, doon natin, na-apply natin yung pagiging creative, nagkaroon po ng technology. So, hindi naman po basta ginawa tayong may kapasidad ng Panginoon na gumawa ng teknolohiya. Kundi, ano lang po, ang gusto ko lang pong i-point out dito is, kung binigyan tayo ng kakayanan, ibig sabihin, pwede natin gamitin yung kakayanan na yon sa mabuting bagay. Yun po, yung technology, dapat gamitin natin sa magandang bagay po. So, a technology is a friend. Pero, yan, yung pangalawang point po natin is, dito po tayo mas iikot. Okay? A technology is a foe. Okay? A foe. Okay? Because, yan, yung una is, a technology can be, like any other things, technology can be our idol. Okay? Alam niyo ba, may ano din po ako, yan, may napanood din ako, sabi niya, ilang beses daw po ba tayong tumitingin sa cellphone natin sa isang araw? Ewan ko kung ano to, pero ang sabi niya is 150 times a day daw. Pero ano naman siya, posible naman siya, di ba? Posible ba? Kasi pagising mo pa lang sa umaga, may nag-text ba? O kaya ano? Sa gabi. Okay? So kung ano talaga, maano mo, posible yun yung 150 times. Yan. So, sabi po doon, yung verse po natin dito, sa 1 Corinthians 6:12 po. Ano po siya? Yung sa verse, ay sa chapter po na yan, binabanggit yung mga pagkain, di ba? Mga pagkain or may mga masama ba? Masama ba itong ganito? Yung mga tanong na gano'n. Pwede po natin basahin yung sabi po niya doon, meron pong phrase doon, 6:12. Yan. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Ito, sinasabi niya, di ba, ito yung tanong sa atin, di ba, yung paninigarilyo masama ba? Tapos, sasabihin, nasan sa Bible? O, di ba? Pero kung babasahin natin itong verse na to, yan. Ayan po. Mapapaisip po tayo, di ba? Alam po natin na masama. Tapos yung sa, nandito din po. Pero ang ano po natin dito, yung technology ba is masama. Ang sabi po niya dito, but I will not be brought under the power of any. Sabi niya, di ba? Tapos, dun po sa 2 Peter 2:19, dun po sa bandang huling phrase niya is, siya na napagtatagumpayan ng anumang bagay or na-overcome ng anumang bagay, nagiging alipin siya nito. Okay? Yung ano po natin doon, yung mga gadget po natin, can be our idol. Lalo na kung nadadaig na tayo nito. Okay? Minsan, mas yun nga yung sa atin na mas nag-aano tayo na mas nakatutok na tayo sa technology kaysa sa Bible natin. Yan. So kahit nga pati sa church, di ba? May nakakalungkot kasi meron pa rin pong tumitingin ay nagte-text
Yan. So, ingat po tayo kasi nagiging idol na po natin minsan ng technology. Or madalas. Okay? Yan. Tapos po, yan. Yung masyado, yung yung isang example pa natin is masyado na tayo na gusto natin na maghangad pa ng mga advanced na technology. Yung example is kapag may lalabas po na yung mga model, di ba? Halimbawa, yung bibili ka ng cellphone, naka-sale kasi. Tapos yun pala may lalabas na bago. Yun. Tapos kapag yung papalit-palit ng gadget, yan. Minsan kasi kahit hindi na natin afford, yun, pinipilit natin. Pinipilit po natin. Yan. So nagiging idol po natin. Tapos, yung nakakalungkot po, yun nga, may nagte-text. Tapos, yung mga, masyado na tayong addicted sa mga games. Okay? Sa mga kabataan po, di ba? Sa mga, din naman, mga parents din naman, meron din naman. Like yung mga, yung sa TV po, di ba? Sa TV, masyado tayong nakatutok minsan sa TV kasi baka makalipas yung mga teleserye. Okay? Yun din po, pwede natin maging idol. Tapos, yung yung sa balik, natin sa napapanahong issue. Yung sa Pokemon Go. Di ba dati naman alam natin na COC dati ang bida. Tapos wala na rin masyado nahihilig sa COC, di ba? Na-try ko din yung COC dati talaga. Tapos nakaka-addict talaga siya. Okay? Kasi hindi mo na lumilipas na yung oras. Lalo na pag gabi na. Hindi mo napapansin na lumilipas na yung oras kasi parang hintayin ko to na di ba yung luto-luto? Ano pa yun? Then, sa COC po kasi, yan, basta mahirap siya. May luto-luto po yun. Yun, so, may hinintayin kang time para, di ba, mahirap kasi, para maluto. Yun, tapos, yan, so dahil sa paghihintay mo, hindi mo malalaman, ubos na yung oras mo. Madami po talagang addict. Tapos nung sabi ko, addict na ako dito. Kaya na po ako, nag-uninstall. Nung unang po talaga, tapos pag lunch kasi, doon ako naglalaro, pag lunch. Tapos sabi ko, ay dali, kakain na ako kasi maglalaro pa ako. Kasi baka mag-aalauna na, di ba? Tapos, doon ko na sabi ko, nakapag-uninstall na pala ako. Yung, alam niyo yun, yung addiction, kahit nakapag-install na ako, iniisip ko pa rin maglalaro ako. Okay? So, yun po. Minsan kasi, yan, kaya yung mga kabataan natin na-try ko din mag-install ng Pokemon Go. Yan. Kasi din ako. Tapos sabi ko, mag-preach din ako sa Sunday. Sigurado napapanahon to. Sabi ko maganda. Pero, nag-uninstall na din po ako. Yun is para makita rin po na kung ano ba talaga yung pinag-uusapan ng Pokemon Go. So, na talaga siya kasi may mga benefits ang Pokemon Go. Maging tayo. Okay? Nabibisit mo yung mga place na dati hindi mo napupuntahan. Example lang, like yung South Peak, di ba? Dati hindi ka naman tumitigil sa South Peak. Ang po is, game po siya na, yun, share ko na para may maintindihan ko ng mga.
game po siya na virtual talaga siya. Tapos interactive po siya. Tapos makikita mo yung yung character mo doon, parang ikaw yon. Tapos ano talaga siya, may map. Lahat ng streets alam niya. Kung maano po natin, mamamangha po talaga tayo. Na lahat ng streets talaga makikita niya. As in talagang lahat, parang may satellite na parang ganyan. Tapos, siyempre kapag maglalakad ka, kikilos din yon, gagalaw. So parang parang madedetect ka niya kung nasaan ka. Okay? Tapos may mga mag-a-appear ng mga Pokemon. Yan. Tapos like you, parang sa panood talaga siya. Tapos nung hindi ko pa po na yon, sabi ko, may mga bata sa sa parang park. Nasabi ko, tapos parang yung pakiramdam nila parang nasa cartoons lang din talaga. Sabi ko, mga addict na itong mga to. Yun. Tapos yun nga, madami ding nababalita ng mga na-aksidente. Tapos po, yung sa yung yung manager office mate ko po, meron siyang Pokemon Go. So kapag traffic, yan, parang natutuwa siya. Nung dati, naiinis siya dahil traffic. Ngayon, natutuwa siya kasi makakapag-catch siya ng Pokemon. Ayan, ano po talaga siya. Parang naisip ko din yung sinabi ni ma'am na para sa mga obese nga. Sabi ko, dahil yung mga bata siguro yung naka-gadget, di ba? Parang hindi na sila nagkikikilos. Ngayon siguro, ito yung maglalakad sila. Pero may mga way pa rin naman na So, minsan nagiging dahilan na lang yun. Yun. So, huwag tayong yun. I will not be, ano yung sabi doon? Brought by the power of any. Dahil kung magpapasakop tayo sa mga ganon, or magpapadaig tayo sa mga ganon, alipid po tayo ng mga ganyan, yung gadget natin, and nagiging idol po siya. Alam niyo po ba yung kasalanan ng yung idolatry, napakabigat po ng kasalanan. Okay, minsan kasi parang sa atin nagiging light lang. Kasi gadget lang naman to Pero, tingnan natin, kasi baka pinagpapalit natin ng Panginoon sa mga bagay na wala kang okay? Sana magkaroon tayo ng yun nga yung sinasabi ni Sir Polly kanina, magkaroon tayo ng guts or na mag-uninstall. Kagabi po, nag-check ako ng mga apps na pwede kong i-uninstall. Kasi minsan, download tayo, tapos wala lang, napapabayaan. Diba? Hindi rin natin nagagamit. So parang 1 hour din yata na nag-uninstall. So, ang lang doon is na magkaroon tayo ng na mag-uninstall po. Or yun nga, yung magkaroon tayo ng tapang na kung hindi na natin kayang labanan, di ba, yung addiction, tigilan na natin. Okay? Kasi kung yung sa kinikwento ko, yung nasabi ko kanina na yung sa COC talaga. Sabi ko, na din ako talaga. Sabi ko, magandang maglaro. Na-addict din ako. Madaling sabi. Pero, yan, nung nag-uninstall ako, hanggang nung wala na. So, kaya po natin na kaya yung mga yung Pokemon Go natin, huwag na natin lalo na pag kahit madami na tayong nakakolect ng mga ng mga Pokemons, mga monsters. Huwag na nating buti nga hindi ko natutunan din ang Dota Yun yung pinagpapasalamat ko. Yan.
Tapos yung ano nga, pero ang dati lang, ang ano, nakakaubos din talaga ng ano, ng pera yung sa computer. Yun din po, saan din po natin nilalaan yung mga treasures natin? Saan natin nilalaan yung mga treasures natin? Di ba ang kailangan sa atin ng Panginoon is mag-worship natin siya through our talents, sa time natin, di ba? Sa treasures din natin. Minsan sa mga gadgets na uubos yung mga pera natin, di ba? Sa mga ano, sa mga working, talagang ano yan, nagpapahalaga sa pera. Pero sa mga, hindi naman, ito mas may malakas pa yung loob ng mga estudyante na gumastos sa loob. Okay? Diba? Okay, mas ano pa yung mga estudyante? Minsan yung mga estudyante pa natin ang malalakas ang loob na gumastos ng loob. Minsan kasi hindi nila nakikita yung response, yung ano eh, kung paano kumita. Yun. So dapat maano po natin na habang wala pa tayong trabaho, at kahit magkatrabaho na tayo, titingnan din natin kung saan napupunta yung pera natin. Okay? Yung sa Pokemon Go po, balik po ulit tayo. Kailangan po ng internet. At hindi lang siya basta-basta ng internet kasi kailangan din ng GPS. Okay? Hindi lang siya ano, kailangan mabilis-bilis din siya. Ito yun. Tango lang tayo ng tango. Okay? At alam naman natin na hindi ka magkakaroon ng internet access kapag hindi ka gagastos. Okay? Saan po natin kinukuha? Okay? Ayun po. So, ano natin, tingnan natin saan napupunta yung treasure din natin. Okay? Instead na pwede natin ilagay sa offering. Diba? Yun. Yan, nagiging idol po natin. And at the same time, yan po, yung technology ay nagiging instrument for committing sin. Yan. Yung sa ano po, na-mention natin kanina yung text blast, may mga ano din po siya, kung ano-ano mga natatanggap na mga text message. Sa Sun Cellular yun, kadalasan. May mga ano, nakita mo na ba, Tagalog pa yun, yung parang, alam niyo, yung parang kakilala ka niya, nakita mo na ba yung scandal ni Gato? Mga ganon. Diba? Kung titingnan mo, diba? Yan. Tapos, ano, i-check mo lang ang ganto. Totoo po yun. Ganun po ay ang ano, okay? Nagkalat na po ang tukso ngayon. Kung nagkaroon tayo ng madaling access sa communication, transportation, di ba? Pati po yung mga temptation. Okay? Madali na lang po siya mabilis na lang po siya na nakakarating sa atin. Okay? Tapos po, yun nga, nagiging common yung yung pornography. Talaga. At kahit yung mga bata is pwedeng magkaroon ng access. Once na nagkaroon sila ng internet access, yan. Kapag hindi po tayo nagbantay, baka kung ano may mapanood nila. Kasi totoo yung mga nagpa-pop up. Usually ganun. May mga nagpa-pop up. Tapos kapag na-click mo yun, dadalhin ka sa website na hindi mo dapat makita. Okay? Tapos, meron din po akong isang na experience dati. Sa company namin, syempre controlled po ang doon, internet access. So, hindi pwedeng yung mga website na like yung mga social media, yan. Lalo na yung mga malalaswa. Okay? Pero, may mga nakakalusot pa rin po. Dati, nung para-sign na ako, syempre, magsasubmit ka ng resignation letter. English yun, di ba? So, kailangan mo ng template para iaan mo na lang, ma-modify mo na lang, ganyan. Tapos, nung pagka-search ko ng resignation letter template,
yung isang site na napuntahan ko, pagka-click ko, ang daming mga malalaswang images. Ano po? Like. Oh, don't need to mention. Okay. Yun, so kahit yung mga site na gano'n, akala natin dahil controlled na, meron pa rin nakakatakas. Ganun po kaano ang internet, ang technology. Okay? Lalo na po pag hindi controlled yung network. Imagine, di ba? Okay, kaya tayo, di ba? Yung sinasabi ni Sir Dante kanina pwede nating i-check yung history ng mga binibisi. Pero magagaling na din po ang mga tao ngayon, ang mga kabataan. Clear history from the beginning of time. Ano na po, pwede na siyang i-delete. So, kung ikaw, di ba, kung halimbawa, yung mga parents po, pwede nilang gawin yun. Pero matatalino na rin po ang mga kabataan. Okay, pwede mag-delete ng history. Kaya, ang natin, sa mga kabataan po natin, na kahit hindi man tayo nababantayan, di ba? Okay? Sabi nga po, yan. Ang sabi dun sa binasa natin, Colossians 3:17, lahat daw ng ginagawa natin, kailangan gawin natin sa pangalan ng Panginoon. Kailangan mai-ascribe natin sa pangalan ng Panginoon. Kaya kung halimbawa, yung ginagawa na natin, yung paggamit na natin ng technology, is hindi na natin mai-ascribe sa pangalan ng Panginoon. Tigilan na po natin. Okay? Tapos yung mga sa social media, di ba? Tingnan din natin kasi minsan hindi natin alam na nakaka-commit na tayo ng sin. Like sa Facebook, kapag nag-like po tayo, di ba? Kahit na hindi ikaw yung nag-post nun, kapag nag-like ka, is parang sinasangayonan mo yun. Kasi nilike mo nga, di ba? Tapos mag-a-appear din sa wall mo. Tama ba ako? Nakalimutan ko na kasi Facebook Yan, so tapos yun din po, yung sa Facebook din, may mga din dyan, pwedeng mangyari na hindi nyo po hindi nyo inaasahan. Like yung naging experience ng office mate ko, na ko na din, na-share ko na din yung dati. Okay? Sa Facebook niya, parang na-hack. Tapos may mga nag-post na sabi niya, parang nagbebenta siya ng mga gadgets. Siyempre, di ba, ang tao ngayon, lure sa mga gadget, di ba? Okay? Gadget talaga pinakamadaling ibenta. So parang na-hack siya, tapos biglang nagbebenta na siya ngayon ng mga gadget. Tapos yung parang in-ignore niya lang, tapos nag-create siya ng ibang account niya na bago, ganyan. Tapos, hindi ko alam kung ano pang ginawa niya. Tapos biglang, isang araw, may dumating na mga NBI agents, or what. Basta mga NBI po sila. Tapos, ayan, dinala po siya sa Nueva Ecija yata. Tapos ganyan-ganyan. Kasi nanloko daw siya, ganyan-ganyan. So din talaga, na-try na din naman makulong kahit wala siyang kasalanan. Dahil lang sa napakadali po talaga na mag-commit ng mga yung mga ganyang bagay. Madali talaga na makapanloko ng tao ngayon. Kaya mag-iingat po tayo. Yan. Tapos yung isa pa, kung mapapansin po natin, yung social media is din po siya. Social media, pwede siyang mag-cause din ng stress natin. Yung uncle ko po na nasa hospital is parang din yun dahil sa Ayan.
Yun po. Yan. So, yung sa social media, pwede din siyang mag-cause ng mga stress natin. Okay? Lalo na kung yung, yan, yung inaano nga natin kanina, ay yung sinabi ko, yung uncle ko po, yung isang ano niya, dahilan ng pagkaka-hospital niya, is parang masyadong madaming sama ng loob kasi kung ano-anong mga nakikita sa Facebook. Okay? Yon. Yung Facebook din is nagiging tampunan ng mga hugot lines. Diba? Tama ba ako? Hugot lines. Totoo naman siya. Diba minsan kasi, diba matetempt ka talaga, minsan na kapag halimbawa, emotionally stressed ka, or may mga problem ka, ang ano mo is, pwede mag-post ka sa social media. Okay? Pero, isipin po natin, yung makakapagbasa ba ng ano mo is, mababless ba siya? Okay? At saka minsan din, magpo-post tayo ng mga pictures natin. Yan. Yung social media is parang ano yan eh. Parang way din para ipakita yung hindi tayo. Or yung ipakita yung gusto natin na makita ng tao. Or yung ipakita kung sino ay yung ano. In short, para dumami yung mga followers natin, ganyan. So nagiging ano din siya, yung sarili natin mismo nagiging idol. Okay, babalik na naman tayo doon. Okay, kasi minsan, or madalas, di ba, nagpo-post tayo ng mga pictures, ganyan. Ang dami nating mga selfie. Yan. Is para makita ng tao, wow. O, di ba? Yun. So, minsan, baka nagiging idol na natin yung mga sarili natin. Okay? Tapos yun po, yun nga, yung sa church, alam naman natin, yung mga gossip, tsaka yung mga pag-aaway, yung mga division sa church, is alam naman natin na hindi siya maganda. And lalo na po, pag sa social media. Okay? Nakarating na siya sa social media. Kasi alam naman natin na once in-upload mo yan, hindi na lang kayo yung nakakakita. Okay? Nakikita na po ng buong mundo. Buong mundo talaga. Okay? Kaya mag-iingat po tayo. Okay? Dapat yung... Tsaka ano eh, kapag titingnan yung ano, yung mga account natin, like yung Facebook, lahat, makikita mo kung anong Kristiyano ka. Okay? Kaya mag-iingat tayo kasi may mga natatag din tayo, di ba? Mahirap talaga. Okay, pangalagaan natin yung testimony natin. Yun, tapos, yung point po natin, di ba? Yung una is, ang technology is a friend. Nakita naman natin, may mga examples tayo. Pati din sa Bible, kung paano ginamit ng Panginoon in a positive way yung technology. So, a technology is a friend. Tapos, yung pangalawa, it can be a foe. Because it can be our idol, and it can be an avenue or instrument for committing sin. Diba? Ang tanong po is, yan, paano natin gagamitin yung technology? Paano tayo, ano yung gagawin natin dapat? Para yung technology is maging friend natin? Doon po sa binasa nating verse kanina, sa Colossians po, 3 verse 7, di ba sabi po sa verse 17, and whatsoever you do, in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus. Okay? Lahat ng tapos yung sa Corinthians kanina, lahat ng bagay na ginagawa natin, dapat nakalulugod pa rin sa Panginoon. Kahit sa paggamit natin ng technology. Ano po yung dapat nating gawin? Okay? Para masiguro na yung paggamit natin ng technology is nakakaluwalhati sa Panginoon. Yung ano po natin dyan, yung key po natin is nasa verse 16. Tingnan po natin.
let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Yung phrase po na yon, or yung sentence po na yon, sabi niya, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Kailangan is mag-dwell sa atin yung salita ng Panginoon. Okay? Minsan napapaisip kasi tayo, maganda ba yung gagawin ko? Diba? Pero, kung meron sa atin ang salita ng Diyos, okay? Kung sana, hindi natin pinagpapalit yung time natin for, yung oras natin para sa Panginoon. Kung makatagpuin siya sa prayer and yung pakikipag-usap sa Kanya and yung pakikipag-usap niya sa atin through Bible reading. Yan, magiging tama po yung ano natin sa technology. Yung paggamit natin ng technology. So yung key natin dito, kailangan yung salita ng Diyos is mag-dwell or manahan sa atin yung salita ng Panginoon. Dapat alam natin yung salita ng Diyos. Okay? Kasi yun yung mag-guide sa atin eh. Minsan may mga bagay na akala natin di na nakasulat sa Bible. Pero, yan, ano ba yung sinasabi sa salita ng Panginoon? Or kapag may mga, when we are in doubt, kung maganda ba yung gagawin natin or hindi. Or kung maganda ba yung paggamit pa natin ng technology. Yan, masasagot po natin yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay. Kailangan lang talaga is huwag tayong magsawa na mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi magagamit natin yan and yun yung mag-guide natin sa atin upang maging tama yung paggamit natin ng technology. So, yun lang.